Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin tong aking vlog, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ng Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip. Papanoorin niyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas diyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Sa May 12, this coming Monday na yan, ay national election. Kaya yung mga guro natin ay magsaserve uli sila as electoral board. Alam nyo, ito ngayon yung tawag sa mga guro na nagsaserve sa eleksyon. Alam nyo, nung dati, ang tawag sa kanila, sa atin, na nagkakandak ng eleksyon, ang tawag sa atin ay Board of Election Inspector or BEI. Pero ngayon, ang tawag na ay Electoral Board. At binubuo ang Electoral Board ng tatlong personalities. Yung isa ay chairman, yung isa ay poll clerk, then yung isa ay third member. At lahat ito dapat ay mga guro. Kasi priority yung mga teachers as COMELEC rule para umupo sa conduct ng eleksyon. Sir Bong, pwede po bang hindi guro ang umupo as electoral board? Alam nyo, dapat mga guro lamang ang uupo bilang electoral board. Iko-consider lang yung non-teacher kung wala na talagang available na guro. Pero dahil clustered precincts, tayo ngayon, imposible na kulangin tayo sa mga guro natin. Kaya dapat talaga mga guro ang uupo sa electoral board. Kasi kung wala nang available sa inyong school na teachers, kukuha kayo ng mga guro na magsaserve as electoral board sa ibang mga paaralan. Kasi as a rule ng COMELEC, priority yung mga guro natin to serve as electoral board in the election. Yung mga non-teacher, to my understanding, pwede lamang sila as support staff. Sa araw ng election, May 12, ulitin ko, this coming Monday na yan, yung mga guro natin na magsaserve sa election ay need na maging maaga sa school or polling place. Kasi sa conduct ng election, magsisimula ang botohan ng 5 a.m. Pero itong 5 a.m. to 7 a.m. Dito i-accommodate yung mga senior citizen, PWD, alam ko kasama dito yung mga pregnant women and others. Dahil iniiwas sila sa dami ng tao na maaring makaapekto sa kanilang health. Kaya sila ay uunahin muna na pabotohin simula 5 a.m. to 7 a.m. Again, itong time duration na ito, ang i-accommodate lamang para bumoto ay yung mga binabanggit natin kanina. Sa araw ng election, May 12, this coming Monday na yan, inuulit ko, paulit-ulit, Sir Bong, yung mga guro natin na magsisilbi sa election ay need na maging maaga sa school or polling place. Kasi sa conduct ng election this Monday, magsisimula ito ng yung botohan ng 5 a.m. Kasi kinukonsider natin yung 5 a.m. to 7 a.m. ay para lamang sa mga senior citizen, PWD, alam ko kasama dito yung mga pregnant women at iba pa. Dahil iniiwas sila sa dami ng tao na maaring makaapekto sa kanilang health, kaya sila ay uunahin muna na pabotohin simula 5 a.m. to 7 a.m. Itong time duration na ito, ang i-accommodate lamang para bumoto ay yung mga binabanggit natin kanina. Kung 5 a.m. ay magsisimula ng magpaboto yung ating electoral board ng mga guro, dapat ang call time nila sa school or polling center ay 4 a.m. Tama ba, Sir Bong? Kasi may mga preparation pa sila bago sila magpaboto. So talagang yung mga guro natin ay need magsakripisyo para sa eleksyon this May 12.
Yung start ng time for the regular election, magsisimula ito from 7 a.m. to 7 p.m. Ang regular voting hours as COMELEC rule ay from 7 a.m. to 7 p.m. Sir Bong, paano po kung yung isang senior citizen or PWD ay dumating ng beyond 7 a.m.? Pwede po ba sila bumoto? Oo naman. Kaya lang naman sila binibigyan ng special time kasi risky sa kanilang health. Pero hindi sila madideprive to cast their vote. Para sa mga guru natin at mga principals na hindi nakapag-apply ng LAB, Local Absentee Voting, kasi dito sa Division of Caloocan, meron yan, LAB. At alam ko sa ibang division, meron din kayong Local Absentee Voting. Kaya lang dito sa amin, minimal lang yung nag-avail. Ang purpose kasi ng iba, kaya sila nag-avail ng local absentee voting para hindi na sila aalis ng kanilang school or polling center at hindi na sila boboto sa kanilang lugar kung saan sila originally nakarehistro. Kaya lang sa local absentee voting, ang info sa akin, hindi kasama yung mga local candidate sa ballot. Kaya ang maboboto mo lang sa local absentee voting ay yung mga national positions like senatorial. Yung local positions, hindi pala sila kasama. Kaya may mga guro at principal na nag-avail ng LAB, nagsisi sila. Ganun yun. Kasi hindi nila naboto yung mga local positions. Dear teachers, mas maganda pa rin yung boboto kayo kung saan kayo nakarehistro sa araw ng eleksyon. Kung kayo ay electoral board sa school nyo at ikaw ay boboto sa ibang paaralan dahil dun ka nakarehistro, pwede ka naman magpaalam sandali para puntahan yung school kung saan ka boboto. At pagdating mo doon, tell mo lang na ikaw ay isang electoral board, so uunahin ka nila at no need ng pumila ka pa. So dear teachers, good luck na lang sa ating lahat sa araw ng eleksyon. Sir Bong, ang Caloocan High School po ba ay polling center? Yes, ang Caloocan High School ay polling center. Maraming salamat sa inyong lahat.